Umaga! Andito na naman po tayo sa ating Tagalog tutorial. Ito po ulit ang inyong Teacher Ev. Ang ating paksa ngayong pag-uusapan ay ang nature of the roots. Layunin sa araw na ito, at the end of the session, the students should be able to determine the nature of the roots of a quadratic equation using the discriminant with at least 75% accuracy. Number 2, solve quadratic equation using quadratic formula accurately. 3, demonstrate a positive attitude toward solving quadratic equations by active participating in the discussion. Ating review, express the following quadratic equation in standard form. Identify the value of A, B, and C. Ngayon, ano ang standard form ng ating quadratic equation number 1? Very good. X squared plus 5x minus 4 equals 0. Ang value ng A ay 1, ang value ng B ay 5, at ang value ng C ay negative 4. Ano naman ang standard form ng quadratic equation number 2? Magaling. Negative 4x squared minus 8x plus 3 equals 0. Ang value ng A ay negative 4, ang value ng B ay negative 8, at ang value ng C ay positive 3. Para naman sa ating quadratic equation number 3, magaling. Ang standard form ng ating quadratic equation number 3 ay 4x squared minus 10x plus 1 equals 0. A is 4, B is negative 10, C is positive 1. Magaling! Dumako naman tayo sa ating lesson purpose. Alam niyo ba, mga bata, the expression b squared minus 4ac of the quadratic equation ax squared plus bx plus c equals 0 is the so-called discriminant. And this value can be used to describe the nature of the roots of the quadratic equation. Also, this can be 0, positive, and perfect square, or else positive but not perfect square, or sometimes it could be negative. Now, when the discriminant b squared minus 4ac is equal to 0, then the roots are real number and are equal. When b squared minus 4ac is equals to 0, then the roots are real, rational, and are equal. Pangatlong bagay na dapat ninyong tandaan, when the discriminant b squared minus 4ac is greater than 0 and not a perfect square, then the roots are real numbers, irrational, and are unequal. However, when the discriminant number 4, b squared minus 4ac is negative, then there will be no real roots or no real solutions. Ang mga bagay na ito ang dapat lamang ninyong tandaan, mga bata, kung kayo ay kumukuha ng nature of the roots ng quadratic equation. Pag-aralan, dadako na tayo sa ating lesson proper. Ito ang mga dapat ninyong tandaan na steps kapag tayo ay naghahanap ng nature of the roots of a quadratic equation. Number 1, transform the quadratic equation in standard form if necessary. Number 2, identify the value of A, B, and C. Number 3, substitute it in the expression b squared minus 4ac. Again, that expression, ito yung expression na sinasabi nating discriminant. Ito yung magdedetermine kung ano ang nature of the roots ng ating quadratic equation na pinag-uusapan. And number 4, substitute the value of the discriminant in the quadratic formula. And number 5, solve and simplify until you determine the nature of the roots. Tara, gawin na natin, mga bata. Usapan natin ngayon ang unang halimbawa o example number 1. Describe the nature of the roots of x squared minus 4x plus 4 equals 0. Dahil nakasulat na siya sa standard form,
Identify na lang natin ang value ng A, B, and C. A is 1, B is negative 4, while C is 4. And then, iso-substitute natin siya sa discriminant, which is B square minus 4AC. Papalitan natin ang B ng value ni B mula sa kinuha natin sa quadratic equation, which is negative 4, ibababa lang natin ang exponent 2. And then, bring down negative 4, palitan ang value ng A at saka ng C. A is 1, while C is positive 4. And then, simplify. Therefore, negative 4 times negative 4 is positive 16. Negative 4 times 1 is negative 4 times 4 is negative 16. 16 minus 16 is 0. Ibig sabihin, ang discriminant natin, mga bata, ay 0. Ngayon, alamin natin, ano ang nature ng roots? Totoo ba na kapag 0 ang discriminant, the nature of the roots are real, rational, and equal? Sige, i-substitute na natin siya sa quadratic formula, which is x equals negative b plus and minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Palitan natin ang lahat ng mga variable ng kanyang value. So, baba lang si negative, palitan natin si b ng negative 4, which is the value of b, plus and minus baba, and then the radical symbol. Since nakuha na natin yung value ng discriminant na b square minus 4ac, which is equal to 0, ipapalit lang natin yun dito sa expression. Kaya nakikita ninyo may 0 na dito. And then, ibababa lang natin ang fraction bar natin, baba si 2, and then palitan natin yung a ng kanyang value, which is 1. Simplify lang natin siya by multiplying the operations. Negative times negative 4 is positive. And then, kuhain natin ang square root ng radical number. So, the square root of 0 is positive and negative 0. Dahil ang 0 is no quantity at all, madali lang nating makukuha ang solutions o ang roots of 1 at ang roots of 2. Ibig sabihin, ang roots of 1 is 4 divided by 2, while roots of 2 is also 4 divided by 2. At pwede rin nating isimplify ang 4 divided by 2, which is 2. Sa makatuwid, totoo nga, when the discriminant is 0, the roots or the nature of the roots of a quadratic equation are equal, rational, and real. Sana naintindihan ninyo ang una nating halimbawa. Ngayon dumako na tayo sa ikalawang example. Sabi dyan, describe the roots of the quadratic equation 2x squared minus 10x plus 8 equals 0. Ang unang gagawin, titingnan kung ang ating quadratic equation ay nakasulat na sa standard form. Dahil ito ay nakasulat na sa standard form, identify na natin ang value ng a, b at saka c. A ay 2, b ay negative 10, c ay 8. Ngayon, i-substitute na natin siya o ipalit na natin siya sa expression na tinatawag na discriminant. Ito ay b square minus 4ac. So, palitan na natin ang b ng negative 10, ibaba lang yung kanyang exponent. At ibaba din natin si negative 4, palitan natin ang value ng a at saka c, or si a ng kanyang value. Ang a ay 2, ang c ay 8. Ngayon, isimplify na natin siya. Negative 10 times negative 10 is 100. Negative 4 times positive 2 is negative 8. Times positive 8 is negative 64. 100 minus 64 is 36. So, ang 36 po, kung iuuri natin, siya ay isang perfect square number ngayon. Aalamin natin kung totoo nga yung sinabi dun sa atin sa unahan ng video na kapag ang ating discriminant ay positive or greater than 0 and the perfect square, meron tayong dalawa, real, unequal, at rational na root. Patunayan natin, isa-substitute na natin siya sa quadratic formula. Ulit-ulit lang tayo ng quadratic formula ha, which is x equals negative b plus and minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Palitan. Yung negative, ibaba lang natin, palitan natin yung b ng kanyang value, which is negative 10. Baba lang natin si positive and negative, and then, palitan natin yung expression, which is the discriminant nung ating nakuhang value ng discriminant kanina, which is 36. Kaya napapansin ninyo, yung instead of writing the value of b, pinalit na lang natin yung 36 kasi nakuha na natin kung ano ang value ng discriminant
discriminant kanina. And then, ibababa natin yung fraction bar, baba din si 2, and then palitan si A ng kanyang value which is positive 2. I-simplify lang natin siya by multiplying or performing the operation. Negative times negative 10 is positive 10. Baba lang si plus and minus. And then, i-extract natin ang square root ng 36 which is positive and negative 6. Baba lang natin si 4 which is 2 times 2 is 4. Ngayon magpatuloy tayo, simplify lang natin, kuhain natin ang roots of 1 which is 10 plus the positive square root of 36, 6 divided by 4. Kaya meron tayong equation na 16 divided by 4 which is 4. So ang unang root natin ay 4. Ngayon ang ikalawa naman ay kukuhain natin sa pamamagitan ng 10 minus 6 kung saan ito yung negative square root of 36 divided by 4. Meron tayo ngayong 4, 10 minus 6 is 4, divided by 4 is 1. Kaya ang dalawang roots ng ating second example ay isang positive 4 at isang positive 1. So, totoo na kapag ang ating discriminant ay positive or greater than 0 at perfect square, meron tayong dalawang real roots, unequal at rational. Sana naintindihan ninyo ang ating ikalawang halimbawa. Sa pangatlong halimbawa, describe the roots of a quadratic equation x squared plus 6x plus 3 equals 0. Dahil siya ay nakasulat na sa standard form, identify na lang natin ang value ng a, b, and c. The value of a is 1, while the value of b is 6, and the value of c is positive 3. Pagkatapos niyan, isasubstitute natin ito sa ating expression na tinatawag nating discriminant at ito ay b squared minus 4ac. So, palitan lang natin yung mga variable. Palitan si b ng kanyang value which is 6. Ibaba lang si exponent 2. Ibaba si negative 4. Palitan ang a at c ng kanyang value. A is 1 and then c is 3. Now, simplify. 6 times 6 is 36. Negative 4 times 1 is negative 4. Times positive 3 is negative 12. So, 36 minus 12 is 24. Now, 24 is positive and greater than 0, but 24 is not a perfect square. Ngayon, naalamin natin, totoo ba na kapag ang discriminant ay positive or greater than 0 at hindi perfect square, meron tayong dalawang real, irrational, at unequal roots. Para malaman natin at mapatunayan, halina at isubstitute natin ito sa quadratic formula, which is x is equals to negative b plus and minus square root of b squared minus 4ac divided by 2a. Sasubstitute lang ulit natin yung mga values ng variable. Ibaba lang natin si negative and then palitan yung b ng kanyang value which is 6. Plus and minus baba lang and then ibaba yung radical symbol na square root and then isulat yung discriminant na b squared minus 4ac divided by 2a. Palitan natin ngayon ulit yung value ng b. Kaya ibababa lang natin si negative and then b palitan ng kanyang value which is 6 plus and minus dahil nakuha na natin ang discriminant. Instead na palitan ulit natin yung value ng b, isulat na lang natin or ipalit na lang natin yung ating discriminant na nakuha which is positive 24 divided by baba si 2 and then palitan si a ng kanyang value which is 1. Okay, sige. Then simplify. Negative times 6 is negative 6 plus and minus. Square root of 24 is not a perfect square. So kung gusto nating i-simplify, pwede natin siyang hanapan ng factor wherein one of the factor is a perfect square. So 2 times 1 is 2. Ibig sabihin mga bata, totoo nga. Kapag ang ating, naroon na maingay na po. May nagwiwil. Ngayon, kung wala na kayong katanungan, sagutin ang mga katanungan kong ito. How did you determine the value of the discriminant? When do we say that the roots of quadratic equation are real or not real? When do we say that the roots of quadratic equation are rational or irrational? When do we say that the roots of quadratic equation are equal or unequal? Magaling!
Dahil mahusay niyong nasagutan ang ating mga katanungan, nakatitiyak ako na magagawa din ninyo ng buong husay ang ating ebalwasyon. Ang gagawin niyo lang ay ikumpleto ang table. Narito ang 5 equation. Gagamitin ang discriminant para makuha ang mga roots nito. Tandaan, ang hinihingi ko mismo ay ang mga roots, hindi ang nature ng roots. Ito ay tinalakay natin sa unahan ng videong ito. Balikan nyo lamang para magawa ninyo ng maayos. Inuulit ko, hindi nature ng roots ang aking hinihingi, bagkus yung mga roots mismo ng ating nakabigay na 5 equation or quadratic equation. Good luck! At upang mas mahasa pa ang inyong kakayahan sa pagkuha ng nature of the roots gamit ang discriminant, gawin ninyo ito sa inyong kwaderno bilang takdang aralin. Narito ang panuto. Determine the discriminant of the quadratic equation. Write it in your notebook and to be submitted tomorrow. Good luck! At kung nagustuhan ninyo ang aking mga video lesson, mangyaring paki-like, paki-subscribe, and paki-share na din po ng aking video. Salamat mga bata!